Good day mga kapadyak. MECQ po ngayon kaya limitado po yung paggalaw natin. Matagal tayong walang vlog. Sasamantalahin ko na rin yung oras na to para makapagbigay ng tips kung paano ba lumakas. Yan po yung pag-uusapan natin. Okay, narito po tayo ngayon sa bandang Sora Avenue. Okay, ayun ang sabi ko, bibigyan ko ng tips kung paano ba lumakas. By the way, disclaimer lang, hindi po ito base sa scientific research o advice ng isang professional na cyclist. Base lang po ito sa aking experience. Hindi ko naman masasabi na malakas ako sa pagbabike. Pero masasabi ko na lumakas ako kumpara dun sa last year nung first time ako magbike ay talagang patag lang patag lang. Binilisan ko lang ng konti yung padya ko, feeling ko mamamatay na ako. Sobrang hingal, mas naubusan ako ng hininga, nagdilim yung paningin ko, talagang kapos na kapos. Pero ngayon at least masasabi ko na hindi ko na na-experience yung ganun. Hindi sa kahit sa panahit na ahon, hindi ko na-experience yung hingalin na parang hingal kabayo talaga. Actually, isa lang yung tip na ibibigay ko Kung ikaw ay katulad ko na busy sa tao, sa trabaho, hindi talaga makapaglaan ng oras para mag-ensayo. Ang nakapag-ride lang tayo kapag mayroong errands, pag inuutosan tayo bumili ng mga basic needs natin, grocery, pagka mayroong pipikapin na something, yun lang tayo talaga nakapag-ride. Kung kayo ay kagaya ko, yun lang yung time para makapag-ride. Ito lang ang tip ko, sa bawat ride mo, mga errands na pinapadyak mo, gawin mong sulit ang bawat ride mo. Gawin mo sulit, hindi yung puro chill ride ka kapag ay inutusan ka. Okay? Paano ba natin gagawin sulit ang bawat ride natin? Number one is kapag may pagkakataon ka mag-sprint ka. Mag-sprint ka, bilisan mo, todo mo. Kung malugi yung kalsada, gawin mo yun. Pangalawa, huwag kang matakot na hingalin. Natural lang yung hingalin dahil siyempre binigay mo yung lakas mo sa sprint, natural na hingalin ka. Ay dagdag ko pa lang sa tip number one, kapag hindi ka lang mag-sprint sa patag, kundi mag-sprint ka rin kapag yung panahid na ahon, todo mo na, no? Lalakas ka, okay lang na tumukod ka, ganun talaga, hindi ka naman nakipagkarera mag-sprint ka even sa panahid na ahon, sagot mo na, okay lang na tumukod. Sige nga, pangalawang tip ay huwag matakot hingalin. Huwag matakot hingalin, ito lang yun. Tayo sa intersection ng Tandang Sora Avenue at Congressional Avenue Extension. Pagka dito, akayin natin ating bike, may mga na-aksidente rito. Yung mga nakaraan linggo lang, mayroong namatay na siklista. So hindi tayo rito, tumuloy tayo, akayin natin ating bike. Ayun, ulitin ko yung tip number one. Pag sa sprint, may pagkakataong mag-sprint ka, todo mo, kagaya ito, maluwag mo na, pwede mo mag-sprint, pwede mo sagad. Hindi ka lang mag-sprint sa patag, pati na rin sa panahid na ahon ko rin ito. Yan, panahid na ahon yan. Yan, sprint. Yan, taas natin ang gear. Heavy gear tayo.
heart condition or depression, ayan, hindi pwede mong gawin yan. Yung matakot hingalin, natural lang yan. Pwede ka naman tumigil sa ahon o sa sprint kung hindi mo na kaya. So na mag-sprint din sa panahid na ahon. Pangalawa, huwag matakot na pagod. Pangatlo, pahinga ng sapat. Pahinga ng sapat. Ibig sabihin ay hindi yung kapag umaga ay dahil ka na lang upo sa couch, nakaupo sa sopa, kumakain ng potato chips, nanonood ng Netflix o ng TV, hindi ganun. Ibig sabihin na magpahinga ng sapat is matulog ng sapat. Yun. Matulog ng sapat. Iba sa atin ay matulog ay 6 hours o mga 7 hours. Iba naman ay 8 hours, iba 9 hours. Iba tayo. So basta malaga meron kang sapat na tulog. Yun yung isig ko ng pahinga. Huwag magpupuyat. Ibig sabihin lalo nawawala yung stress natin. At alam niyo ba, hindi sa ating pagtulog doon tayo nakaka-recover. Nag-recover yung ating katawan sa stress. Kung ba't kayo na malalayo doon sa stress na naidulot ng pagbabike niyo, ng ensayo. Doon nakaka-recover yung katawan. Mga muscles na na-damage. Alam niyo ba yung DOMS o Delayed Onset Muscle Soreness? Yun yung naranasan nung darasan mga newbies. Mabaho pa lang, tapos nag-long ride sila o umahon ng medyo mahaba. Kung binigay talaga yung buong effort is makakaranas sila ng DOMS o Delayed Onset Muscle Soreness. Yung muscle soreness na yun, yun yung micro tears na nangyari sa muscle fibers na kaya masakit. Merong micro damages o maliliit na damage sa muscles dahil sa hita. Yan. Dahil sa pagpa-jack minsan sa joints pa eh. Masakit yung joints natin kapag minsan lang naman pumatsak tayo na medyo mabigat. Yung muscle soreness na yan o yung micro damage na nangyari sa muscles ninyo, i-repair naman ang katawan yan ng mabilis kung yung nutrition nyo ay sapat. May tamang nutrition na kailangan ng isang siklista o kahit yung mga nagbubuhat, mga nag-workout. Ang pinakamalagang nutrient na kailangan natin ay protein. Protein. Yan kasing protein na yan, yung mga amino acids, yun yung building blocks ng protein. Yan yung mag-repair dun sa ating mga muscle fiber na mayroong micro damage, mga maliit na damage dahil sa pagpadyak natin. Na maganda nun, yung muscles natin kapag na-repair, yung na-damage na muscles na yun kapag na-repair, provided kasi na tama ang nutrition mo, sapat kayo sa protein, ay magiging mas malakas yung muscle fiber na yun. Magiging mas malaki ng konti. Magiging mas malaki at mas malakas. Kaya sa next time na papadya kayo is may improvement na dun sa pagpadyak nyo. At malelesen na rin yung muscle soreness sa next time na pagpadyak nyo. Kaya mahalaga yung nutrition. Ayan, buula na. Ano ba yung pinakamagandang source ng protein? Yung pinakamura para sa akin ay yung eggs, itlog. Pangalawa is sardinas. Ayan, pinakamura. Pangatlo is chicken. Ayan, pinakamura din. Pangapat is pork, baboy. Ayan. Siyempre beef. Ayan. Yung mga number one sources ng protein na magbibuild up ng mga muscles natin na nagkaroon ng micro damage sa pagpadyak. Pansin nyo bakit puro protein from animal source yung binabanggit ko?
Ayun kasi yung pinaka-bioavailable protein. Mas bioavailable ang protein from animal source kumpara sa plant sources. Mas na-absorb ng ating katawan. Mas madaling convert into amino acids. So mas mabilis makapag-repair yung katawan mo, yung muscles mo kapag from animal sources yung protein mo. Well, additional info po, no? Siguro tinatanong nyo gano'n ba yung sapat na protein na kakailanganin ng isang tao para makapag-build talaga ng muscles ng optimal, no? Ang general rule po, di ko ito na susunod eh. Usually kulang ako kapos ako. Ang general rule po kung gaano karami protein ang kailangan mo is 1 gram for every pound of body weight. 1 gram for every pound of body weight. So kung ang timbang mo is 150 pounds, ang kailangan ng protein is about 150 grams. 150 grams na protein ang kailangan mo. Kasi isang itlog, halimbawa, is meron lang 6 grams na protein. 6 grams lang ng protein sa isang itlog. Kaya minsan, kapag ako'y kumakain ng itlog is usually 4, no? Hanggang 5. Minsan, mga 3 to 5 pala. Mga 3 to 5 eggs a day yung kinakain ko. Lalasan, sardinas, pork, yan, chicken. Yun, so i-club lang natin yung unang tip natin. Paano natin gagawin sulit yung ating ride is number 1, sprint. Sprint, may pagkakataon. Bigyan natin yung todo kahit sa panahid na ahon. Sprint tayo, push natin sa limit yung ating sarili. At least kung wala naman kayong medical condition, ano, wala kayong sakit sa puso, wala kayong high blood pressure. Malawa, pahinga ng sapat na tulog ang kailangan. Dito sa pagpapahinga natin ay dito tayo naka-recover. Dito tayo, ito yung nag-repair yung ating katawan. Dito nag-recover sa pagod ng ating katawan. Bye-bye pa tayo ng tulog. Iba 6 hours, iba 9 hours, iba 8 hours, 7 hours. Bye pa tayo. Ang sumunod is kumain ng sapat na protein. Lagi ko na-emphasize yung protein kasi yun yung gagamitin natin katawan para mag-repair yung muscles na na-damage dahil sa ating pag-ride. Yung protein na yan, so i-repair niya yung mga micro tears dun sa ating muscles upang maka-recover, ma-restore ng mas malaki, mas malakas, mas efficient na muscle fiber. Protein from animal source ang pinakamaganda. Itlog, isda, baboy, baka, yun yung pinaka-bioavailable na protein na pwede kainin. Kung mapapansin mo, kaya ito naman katawan natin is marunong eh. Sa una talaga mapapagod ka, pero ang gagawin ng katawan mo is mag-a-adapt yan para sa susunod na ride mo ay mas maging efficient ka, mas malakas ka, ihahanda yung katawan mo. Kaya kailangan mo talaga ng tamang nutrition, tama, sapat na pahinga. So yun, kaya siguro panghuling tip is, kaya pagka inutusan kayo na pumunta ng grocery, may pick upin na ganyan, ganito, may pabibili, magbabike kayo, sige, isulit nyo na, magbike kayo na magbike, huwag kayong tamad. So, yan yung magpapalakas sa atin.